sakit. Hindi sa sarap tinakpan niya ang bibig ko at pinakagat ako sa balikat niya para hindi ko daw maramdaman ang sakit. Hanggang sa narating niya ang langit na sobrang hingal niya, madam. Samantala ako feeling ko impyerno ang nakarating ko, madam. Grabe ang iyak ko pagkatapos. Pinunas niya ang towel niya. Sabi ko, ang sama mo pero di man lang nang hingi. Ang sorry, parang baliwala lang, parang sanay na sa ginagawa niya. Hanggang sa umalis na kami, di ko siya kinikibo pa ika akong lumakad. Kasi sobrang hapdi at sakit. Kinabukasan din ako nakapasok. 3 araw ako nilagnat, mahapdi umihi. Di alam ng nanay ko nangyari sa akin. Noong araw na pagpasok ko sa school, marami ako narinig tungkol sa kanya at ibang babae na ang kasama hanggang sa napapansin ko di na siya magte-text. At parang iniiwasan na ako. Pinuntahan ko siya sa classroom niya. Kinumpronta ko siya, madam, kasi ganun na lang yun pagkatapos. May nangyari sa amin at nakuha niya pagka virginity ko, ibang babae naman ang kasama. Noong araw din may babaeng lumapit sa akin, madam. Kinausap ako at sinabihan, siya daw ay GF ni Alvin. Sabi ko, pakialam ko sa iyo, sagot niya, layuan mo BF ko, ha? Sagot ko sa kanya, virginity mo lang, habol niya, galit na galit ang babae. Sa akin, pero di ko sinabi may nangyari sa amin. Hanggang kinumpronta ko si Alvin, kasi naiinis na talaga. Ako sa kanya, pero denial talaga siya, Madam Shea, sobrang sakit. Ang naramdaman ko, iyak ako ng iyak, kasi first BF ko tapos sa pilitan niya pa nakuha. Ang virginity ko tapos ganito lang at nalaman ko pa, madam, nakasal na pala siya sa babaeng Islam at may anak na sila. O Madam Shea, isa palang manloloko, walang respeto sa babae. Manyak ang nakilala kong Alvin na akala ko mabait, demonyo pala, parang guguho. Ang mundo ko sa natuklasan ko, kaya pala, baliwala lang sa kanya ang nangyari sa amin. Pinaglaruan lang pala ako, hanggang sa hindi ko na siya pinansin at binura ko na ang number niya. Lumipas ang ilang araw, dinamdam ko pa rin. Ang sakit na naramdaman ko dahil sa ginawa ni Alvin hanggang sa tumatwagang, tiyahin ko sa Manila na pinapapunta ako para doon mag-aral, pumayag at desisyon agad. Ako, Madam Shea, at nag-transfer ako para na rin makalimutan ko ang nangyari sa akin. Sa ngayon, andito na ako sa tiyahin ko, pilit ko kinalimutan. Ang bangungot na nangyari sa buhay ko nagpatuloy. Ako sa pag-aral, Madam Shea. At ang mapapayo ko sa mga kagaya kong mga kabataan, maging mapagmatyag, tayo wag padala tayo sa mga matatamis na salita at kilalanin muna ang tao. At huwag magtitiwala kahit kanino, maging silbing aral sana to sa ating lahat. Hanggang dito na lamang, maraming salamat, Madam Shea, sa pagbasa sa mapait karanasan. God bless, lubos na gumagalang, Maricel.